Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Gilbert Atacador, Gilbert, good evening. Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng punto for punto. Opo. So mayroon po sana akong tanong. Ano yan, bro? Tama po ba na nung umpisa tayong mga Katoliko may parang limang grupo doon sa loob at umalis yung apat? Tama po ba yon? Ano yan? Sa tayong Katoliko may 5 grupo sa loob? Oo. Anong grupo sinasabi mo? Ang isa dito na umalis yung Orthodox, yung isa sa umalis. Nung umpisa tayo ay 5. Bakit 5? Bakit 5? May nagsabi kasi sa akin yan na yung kakilala ko dating Orthodox na 5 daw dati yan, patapos yung iba humiwalay dito sa atin. Sino yung Tama 5 po ba yan? yun? Tama po ba yan? Hindi po. Hindi tama. Kinukumpirma ko lang. Ito basahin natin. Ito sinasabi sa Young Student Learning Encyclopedia. Ang sabi ganito: For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Hindi 5, isa lang. So yung Orthodox po na yan, hindi yan talaga natin kasama simulat sa Paul. Kasama yan, pero umalis sila. Umalis. Umalis sila. Opo. So wala nang iba pong umalis, wala nang ibang umalis na pangalan. Wala na. Yung kay Martin Luther, iba naman yung kay Martin Luther. Pero yung kay Martin Luther po, hindi natin kasama yan sa simulat sa Paul. Talagang humiwalay siya. Si Martin Luther, humiwalay talaga siya. Humiwalay din si Martin Luther na parang yung Orthodox din. Parang ganon. Hindi, yung Orthodox na natiling Katoliko, pero hindi lang sila under sa Papa. Ayaw nilang magpa-under sa Papa, pero yung kay Martin Luther talagang direct talaga, binangga talaga niya ang Katoliko. Okay. So yung mga Orthodox, hindi yan ino-honor yung kanilang pagmimisa natin. Parang ganon. Ino-honor naman nila, pero ayaw lang talaga nila magpa-under sa Santo Papa. Ino-honor natin. Ayaw lang nila magpa-under. Kahit ang Orthodox, founded by Christ din yan kasi isang grupo lang talaga. Tapos sila ay, lang sila, nagsagawa sila ng sarili nilang, kanilang stand. Pero nanatili pa rin silang, Katoliko pa rin. Katoliko pa rin, pero ayaw lang nila pasakop sa Katoliko. Ayaw lang nila pasakop sa Santo Papa. Yun na naman dahil ayaw nila pasakop sa Santo Papa. Opo. So, yung kanilang yung kanilang mga halimbawa, kasi ang application nila ng kanilang parang Holy Eucharist parehas din sa atin. Yun nga. Oo. So, bakit 5 ang sinabi? Ano yung 4? Mayroon siya, nakalimutan ko lang yung iba Basta 4 daw 5 daw yan, tapos yung 4 kasama yung Orthodox na yan na umalis sa atin. Hindi. May mga talaga, mga grupo, halimbawa yung SSPX, sila ay nagtayo ng sarili nilang grupo.
na hindi sila in full communion with the Pope. Oh. Pero yung bro Jando, yung SSPX na yan, kasama din dati natin sa Katoliko, kasama rin natin dati. Kasama din yan. Kaso nga lang, Baka nag-ano sila, ano ba umiwalay. hindi siya umiwalay. Para lang para bang nagtayo ng sarili nilang pananaw sa buhay. Pananaw sa buhay talaga. Ang problema lang sa ibang mga member, naging fanatic, kinokontra na tayo at sinasabing sa demonyo daw ang ating misa. Doon, ayun, magbabanggaan na ngayon September 30 yata yun. Sana mangyari yung yung sinasabi na no show penalty para talaga ma-penalty pag hindi sumipot. So kasi dati bro Jando, may yung kakilala kong Orthodox, pinapamisa ko dati yan dito sa aking chapel. Ngayon sabi nga ni yung chapel? Yung chapel? Meron kasi akong pinagawang chapel. Ngayon, kinonsulta ko dati yan kay Bro Wendell. Ang sabi sa akin, hingi mo ng authorization yan bro doon sa obispo. So pare ka bro? Pare ka? Hindi naman, nasa ako bro, nasa Couples for Christ. Pure Katoliko ako bro. Pure Catholic ako. Ngayon may kaibigan, kasi hindi ko pa yan dati alam bro Ngayon nung kinonsulta ko nga kay Bro Wendell, binigyan niya ako ng advice na kailangan daw may consent yung ating yung ating obispo. So nung pumunta ako doon sa opisina ng obispo, ang sabi sa akin ng kanyang sekretary ay, bro, pumunta ka doon sa kung saan ka nasasakupan na parokya. Kausapin mo yung pare doon. Kung ano ang kanilang sasabihin sa'yo, kung ano ang sasabihin nila sa'yo, yun ang sundin mo. So, nung pumunta ako doon kasi nandito ako nakatira bro sa Manila, sa Parang. Nung pumunta ako doon sa nasasakupan kong parokya, ang sabi sa akin ng doon, yung pare, sabi niya, yung pagpapamisa sa private ay hindi talaga pinapayagan natin yan. Pangalawa, yung nagmimisa sa yung Orthodox ay hindi yan ino-honor ng atin sa Katoliko. Kaya simula doon, tinigil ko na. Brother Jando. Naalala ko lang yung report na panahon pa ni Delete Archbishop Jesus Edosado dito sa ating Archdiocese. Na-report na may isang Orthodox na pare nagmisa sa Masjid at na-report sa aming obispo at nagpalabas ng aming obispo na huwag pahintulutan ang naturang pari ng Orthodox na magmisa. Kahit ba, halimbawa, may ecclesiastical jurisdiction ba tayo? Halimbawa, yung pare sa Cebu o sa Bohol, magpunta dito sa amin sa Archdiocese of Samis, hindi siya basta-basta diretso magmisa sa isang parokya. Humingi pa siya ng pagkulte ng aming Archbishop dito. Dahil hindi siya sakop sa jurisdiction ng Archdiocese of Samis, nasa Cebu siya. So, pati yung tunay na pare sa Katoliko, hindi yun basta-basta magamisa sa isang diocese pag walang pagkulte o pahintulot ng isang sa aming obispo o sa kanilang. Yun ang protocol. Opo, yun nga ang sabi sa akin ng pare, kahit na daw po Katoliko tayo at mayroon tayong kakilalang pare na hindi naman nasasakupan ng ating diocese, kailangan din ipaalam sa kanila. Opo, yun ang protocol. Kaya simula nga noon, hindi na ako hanggang ngayon kasi ginawa ko kasi yan nung COVID kasi hindi naman tayo makapuntang simbahan. 'Di ba? So ginawa ko yan ngayon nung itong bandang huli na sa kapapanood ko dito sa ating sa punto por punto, nalaman ko nga at binigyan ako ng advice ni Bro Wendell na hingi natin ng pahintulot yan bro sa obispo. So ngayon ang sabi sa akin ng sekretary ng obispo, punta ka sa local na nasasakupan, kaya hindi na ako pinatigil sa akin, kaya itinigil ko na. Sure na, Brother Jando. Hello bro. Naririnig po ba ako? Yes, naririnig ka bro.
Sige po. Ayun lang, iyon yung tinanong ko. Kaya yung misa po ng Orthodox, hindi natin inuunor sa atin sa Katoliko, di ba? Father Tata, inuunor ba sa ating simbahan yung ano? Yung kanilang misa, inuunor ba daw? Actually, balido naman yung sakramento nila, pero yung pagmimisa na kahit saan, hindi yun pwede. Yun Bro, nga. Bro Angel? yes. Ang Orthodox po kasi, tandaan natin, excommunicated yung leader nila. So, Opo. bawal na bawal po yung Orthodox, hindi po tanggap ng simbahan, kapatid. Na magmisa. Bawal din ng mga Katoliko mag-receive ng communion dyan. 1051 pa lang nag-ano na yung bishop dyan, tapos nag-solo siya. So, tingnan mo, i-research mo kung kailan nag-start yan. 1051, umalis na yung isang bishop yan. Actually, nakasangay yan noon yung Orthodox sa Roman Catholic Church. So, nangyari, yun nga, na-excommunicated na sila. So, wala nang connection sa apostolic succession yan. So, kaya po ang simbahan natin, ayon sa mga theologian ngayon, no, tinitingnan ko, ni-research ko sa Catholic Answers, hindi pwedeng magsimba yung mga Roman Catholic Church members sa Orthodox Church po. Bawal po. So, kasi po dati, hindi ko yan alam. Kasalanan ko po ba yun? And no fault on your own naman, no? So, ngayon, alam na po natin. So, Itinigil bawal po. Excommunicated Itinigil ko na nga po sila. eh. Schism. So, they don't, schism ang tawag doon, yung pag hindi ka hindi ayaw mo na magpasakop sa Pope, excommunicated ka. So, nakat na yung connection mo dun sa apostolic succession, kapatid. Schism ang tawag doon, bro. Yes, bro, yung hindi ka nagpapasakop kay Pope Francis. Ayun nga, itinigil ko na kasi pinatigil sa akin ng pare. Hindi ko na itinuloy. Kinumpisal ko na rin yun, bro. No, yun, at least alam mo na yung term, schism. Schism, ano? Mortal sin yun po. Kasalanan po yun kasi kapag nag-ano tayo doon dahil una-una infidelity of the true church yun. So, hindi yun. Sila'y umalis, no? Apostasy din kasi umalis din sila, no? Or sila actually na-excommunicated, pinalaya sila. Because of, yun nga nangyayari kasi, buti nga ang SSPX hindi pa pinapalayas eh. Under pa rin ng Catholic Church. Pero, hindi sila full communion sa church. Kaya medyo, yung misa ng SSPX, ang tawag dyan, na-research ko, valid but illicit. Ibig sabihin, illegal talaga pati yung SSPX, yung misa nila, valid lang but illicit. Ibig sabihin, yung illicit is illegal. So, medyo may problema dyan sa SSPX ng mga pare. So, kailangan mas full communion ka, doon ka sa mismong hindi SSPX, mas full communion kasi sila dahil nakapasakop sila kay Pope Francis sa magisterium. So, ganun din ang batang Orthodox, total excommunicated sila, kaya mas totaling walang connection sa Catholic Church po. Maliban po dito sa Orthodox, wala nang umalis sa atin dati kasi ito di kasing paring ito, siya nagsabi sa akin na yung Roman Catholic daw, sa umpisa, 5 daw yan. Humiwala yung 4. Hindi nila naintindihan. Under sila sa iisa lang, Roman Catholic Church. So may mga branches lang yan. Pero iisa lang under sila ng Catholic Church, kapatid. So may mga Eastern, Western Church, Catholic Church, under ng Catholic Church, may Orthodox, may Western, kung ano man yan. But they're still under yung magisterium lang. Iisa lang ang Pope na inaanuhan. Dapat na nakakasakop sa kanila, kapatid, para mas maintindihan natin. Hindi sila 5. Under lang sa isang Roman Catholic Church. Mga sangay yan, branches, kapatid. Ang mga branches lang, parang west, east, ganon. Parang ganito, bro. Parang ganito. Pakita ko daw kasi si Tanggo dito sa comment, tumatawa na sinabi ko na ang kanilang founder din, sila ay nanggaling sa Katoliko, sa Roman Catholic Church. Hindi daw si Jesus Christ ang founder. Ito. Tanggo. Eastern Orthodox. Eto, Tanggo, mag-ano ka ha?
Basahin mo mabuti, lalabas ko sa screen, ha? Eastern Eastern Orthodox Church. Ayan. Opo. Ang Eastern Orthodox Church is also called the Orthodox Church and officially the Orthodox Catholic Church. Sabi kasi ni Tango-Tango, hindi daw Catholic. Ayan o. Officially the Orthodox Catholic Church. How about yung kanyang origin? Yan yung origin niya. Eto, origin, 1st century according to sacred tradition. Sa Judea, Roman Empire, according to sacred tradition. Founder, Jesus Christ, according to sacred tradition. O pareho lang eh. Nung una yun, tapos ngayon na-excommunicated nila kasi basta during that time, iisa lang ang natin, ang Papa, walang schism pa. So, yun nga, nagkakaproblema lang. Nagsolo na. Nagkaroon ng schism noong 1054. 1051 pa lang. So ngayon, lahat ng Orthodox ngayon hindi na under ng Roman Catholic Church para malinaw sa mga nakikinig ngayon. Hindi sila under sa Roman Catholic Church, Tango-Tango, pero wag mong pagtawan ng sinabi ko kanina. Noong una, under sila. Wag mong pagtawan ng sinabi ko kanina na ang founder Jesus Christ, ayan o, may ebidensya ako. Noong una yan. Kontrahin mo, sino ba founder niyan? Galing sa atin yan, galing sa Katoliko yan. Natural. Ako lang yung natatawa. Ngayon, ang tanong ni Bro, mayroon pa bang humiwala? Yes, yung mga aglipayan. Yan. So, may mga apostolic Roman mga Catholic Church na sa Pilipinas. Napakadami yung Catholic Church, pero walang Roman. Pag walang Roman Catholic Church, umalis na po kayo dyan. Mga excommunicated lahat yan, schism yan ang tawag dyan. Yes, apostasy. So, tumalikod. Opo. So, yung mga sumisimba po dyan, kasalanan na nila yon, di ba? Yes, they're not doing their holiday obligation kasi they're on the wrong path, sabi nga. Nasa maling daan. Kasi yung consecration nila wala na doon sa authority. Bakit? Founder nila tao na. Umalis lang sa Catholic Church. Siya na yung founder, hindi na si Jesus. Bakit? Umalis na nga eh. Okay. Eto pa. Ayan. Opo. Si SSPX founder. Hindi Jesus Christ. Medyo delikado na po yan. Kaya sabi ko, basta focus tayo, make sure it's under Roman Catholic Church. Marami nagsilabasan, marami careful tayo po sa mga misa nila. Kaya nga itinigil ko na po eh. Yan. SSPX is not founded by Christ. Okay. Sige po, Bro Jando, Bro Angel, at saka sa bumubuo po ng punto por punto. Maraming salamat po. Talagang maganda po itong ating programa. Salamat. Marami po tayo natututunan. Amen. Salamat sa Diyos. Nabawasan na yung ating kasalanan. Hindi bro, kung nakapagsimba, yung mga nakapagsimba pala ng Orthodox o kung saan man, even the SPX, medyo pinag-aralan ko siya, nire-research ko talaga SPX kung nagkakasala ka So, pinag-aralan ko parang valid lang but illegal pa rin. Hindi sila why? Because they're not full communion. Pag hindi full communion, ibig sabihin, may mga aral ka sila, yung Second Vatican Council nga, ayaw nila noon, yung Novus Ordo. So, may nagkakaroon na ng schism doon and incredulity, may heresy na. So, halo-halo na. Kaya, kung nagsimba tayo doon, SSPX, Orthodox, mga kapatid, mas maganda ngayon, nalaman nyo na hindi pala valid sa totoong church ang misa nila. Mas maganda payo ko po, mas sigurado tayo. Ikumpisal natin para masigurado kasi... Pinakumpisal na po sa akin na Father. Yung kinausap ko Father, Antimano po, pinakumpisal sa akin. Kaya nung mag-usap po kami actual, opo, pinakumpisal ka agad sa akin ng pare. Sabi sa akin, sige, ikumpisal mo na lang. Patapos yung lahat po ng dito, nagsisimba sa akin dati, sinabihan ko na rin po na hindi na tayo magpapamisa dito, pumunta na tayo sa ating tamang simbahan. Amen. Opo. Okay, so... Kasi pare-parehas kami magkakasala eh. Ay alam na namin, patapos magpapamisa pa rin ako. Alam ko naman Bakit anong kasalanan doon?
Kasi sabi nga rito, binabasa ko kanina lang, hindi nyo na-fulfill ang obligation nyo. That's mortal sin. Bakit? Pumunta kayo sa iba eh. Tama? So, that's mortal sin because you're not, hindi nyo na-comply yung obligation natin, Sunday obligation. So, nagsimba kayo sa mali. So, siya, kaya kailangan talaga ikumpisal po, no? Ng mga nagsisimba kung saan-saan na hindi under ng Roman Catholic Church, hindi under ni Pope Francis, ikumpisal po natin yan. Mas maganda po. Yeah. Naikumpisal ko na po. Kinumpisal ko na kasi in-advise din sa akin ng pare nung araw na yon na ikumpisal ko daw. Kaya nung actual na nag-usap kami, kinumpisal ko kaagad sa kanya. Amen. Kasi in-advise po sa akin na sige, kumpisal mo na lang. Tama po pala yung punto por punto, no? Sobra po ang tama. So, yun nga po, kailangan lang talaga mag-aral. Kaya ako po ay natutuwa talaga kasi mahirap po yung dasal tayo ng dasal. Iba pala yung dinadasal natin. Pinapaniwalaan. Yes, hindi lahat ng Panginoon tumatawag sa kanya ay maliligtas. So, ingat po tayo. Tama po. Sige po. Maraming salamat po talaga. God bless po sa lahat. Brother Janlo. Te. Nasa tawagin ito. May kausap kasi ako. Regarding ba yun sa SSPX? Hindi. Sa ano yun? Sa schism yun. Nadama. No, I mean, kasi di ba may debate sa September 28? May debate naman at dalawang tema tatalakayin doon. And then may multa yung hindi sisipot. Nga, yan yung ipa-plug ko. Pero before mag-end, meron akong isa-shout out daw. May ipa-shout out. Mayroong dito si Padre Darwin meron siyang post tungkol doon sa gaganapin na debate. Double check ko lang muna yung post niya. Ito. Brother Wendell, meron. September 30 ang gaganapin na debate. Yan. September 30. Kung saan is dalawang paksa ito na both side yata magtitindig dito Okay, pakita ko lang yung yung ating ito naman si RJ Sino. Hinahamon ako sa isang bagay na hindi ko sinabi. Para siyang nag-a-assume ba? Ito pakita ko sa inyo yung yung nandito sa screen natin. Okay, downloads, ads, ito. May mangyayari na na debate. Yan. Yan Ang unang haharap ay ito si Proposition number 1, resolve that the Novus Ordo Mass right is of the devil. So sa demonyo daw yung Novus Ordo Mass according to the tradition and official teachings of the church. Ang titindig niyan si RG Sino. And then ang tututol dyan yung national president ng CFD na si Ryan Mihiliano. Kasi nasobrahan si si RG Sino. Kung saan yung mga SSPX hindi tinatanggap yung sinabi niya. Isabihin sa kanya lang ito. Hindi ito turo ng SSPX nung sa demonyo daw yung ating misa. Pero yun ang tindig niya. So yun, nahaharapin niya na debate. Then proposition number 2, resolve that the Novus Ordo of 1969 and its subsequent editions is a Catholic rite according to the tradition and official teachings of the Church. Ito ay merong penalty 500,000 sa hindi sisipot. Kaya kailangan talaga mangyari talaga ito. 500,000 sa hindi sisipot as proposed by the LCA. So si RG Sino pa ang nag-propose ng 500,000 pag hindi sumipot according sa pre-debate conference. Yan. Si RG Sino ang nag-suggest ng 500,000 penalty. Kaya kailangan matuloy ang debate na yan sa September 30 doon sa Rizal Park, Davao City. Anong kayang oras ito? Walang sinabi anong oras.
sana may oras para makapanood ako ng live. Ayun. Okay na ba yun, Brother Gilbert? Bro Jando, yung Brad Niel yata, mag-ano yun eh, mag-testimony, pabalikin mo na lang bukas, na bukas. Parang umalis na. Bukas na lang si Brad Niel. Tama-tama sa kanya yung testimony yata yung sa kanya. Kasi nung nakaraan, inintay ko siya, di siya dumating, kaya sana bukas andyan si Brad Niel para sa testimony night. Okay, and then Brother Gilbert, okay na ba yon? Opo, Brad Jando, maraming salamat sa punto por punto, sa bumubuo ng punto por punto. Okay, thank you. Sige, tanggo, tumawa ka pa. Okay, salamat sa iyo, Brother Gilbert, at